Sabi ni Martires, it is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press con that this is what I did, announcing to the people that I signed the order dismissing Senator Juan de la Cruz. Yan. Ang punto dito ni Martires, yan yung ilang araw ko na pong binabanata. Sabi ko, pambihira ka. Boying, ginagaya mo si Martires sa'yo, nakadakibot, may press con. Hindi ito atam Rimulya, magkapatid na Rimulya, mahilig talaga sa TV, di ba? Oo, saan ka nakakita ng ganyan? Na ang hilig sa TV? Mas lalo na to si Boying. Papress con ng papress con. Sino ang ombudsman na ganyan? Parang bakla, di ba? Parang ano? Alam mo yung ang hilig rumampa, katangian nila yan eh. Parang yan na yung highlight ng mundo nila. Ang rumampa. Diba? Sabi niya, probably my successor now, which is Boying, is doing it, but I did not want to be glorified at the expense of people whose guilt are not determined by the court. Exactly. Ang problema, Martires, sir, si Boying, glorified na yan eh. Gusto niya nag-glorify siya. Talagang ano to, may kabaklaan ng dating. Hindi siya bakla kasi hindi talaga siya bagay maging bakla. Sa bagay, sisindihan niya rin. Anyway, yung ganon, yung pang parang papansin masyado, na kaya nga problema nga yung magiging ombudsman ka na politiko. Dahil yung politiko kasi minsan mahilig talaga yan. Kailangan nila yan eh. Kailangan nila yung TV. Yan ang kanilang parang, bukod sa malaking kurakot nila, isa yan sa gusto nilang na-achieve. Yung nagkakapangalan sila. Kasi in the future, politiko po yan. Yan ang nature niyan. Babalik at babalik. Kaya, maling-mali talaga si Bongbong. But anyway, Bongbong is stupid. Boying is a lawyer. Kaya niyang pilipitin ng leeg nito si Bongbong eh. So, inassign siya ron kahit na talagang hindi talaga questionable yung pagiging ombudsman nitong si Boying. So, barado ka dito, Boying. Barado ka. Sana, Boying, tigil-tigil mo na. Dati ka pa eh. Araw-araw ka nga eh. Panahon pa ni Bantag, araw-araw ka naka-press con. Di ba? Nawalan ka lang ng press con nung nagkasakit ka at nagpa-opera ka. Pagkatapos nun, eto ka na naman, balik. Kaya naman ito, tingnan natin. Ito po, pag-usapan natin si Boying, ha? Noong 2023 na diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng tinto. Ayan, yan yung yung sinasabi ko sa inyo na nawala siya sa press con. 'Di ba? Diyan lang siya kasi nga nagpa-bypass siya. Oo, na hindi pa nga niya masyadong in-announce eh. Oh. Full bypass. Grabe, 5. Open heart. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Ayan. Leukemia. Wow. Cancer. So may leukemia po si Boying. Ito lang gusto kong sabihin. Boying, sana huwag kang gumaya sa amo mo. Kasi si Bongbong Marcos, binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na para ma-revive niya ang pangalan ng Marcos. Itong si Bongbong. Ang tagal niyang hindi napalibing yung tatay niya, pinalibing ng Duterte, pero hindi yun ang main issue. Ang tagal nilang hindi makabalik sa politika, ni hindi nga siya manalong vice president. Ngayon nanalo siyang presidente. Binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon through the Duterte. Hindi naman siya makakabalik kung wala ang Duterte dyan eh. Diba? Pero syempre, Diyos pa rin ang gumalaw niyan. Ako'y naniniwala doon. Binigyan siya ng pagkakataon. Pero tingnan mo, sinayang niya yung pagkakataon.
tatandaan po natin pag ang pagkakataon ay binigay sa atin at sinasayang natin, titigas na puso natin. Patitigasin na puso. Tingnan niyo nangyari doon sa Pharaoh, sa Egypt. Ang tigas ng ulo, eh. Binigyan na ng pagkakataon. Ayaw sumunod, pinatigas na ang puso. At the end, namatay yung anak niya. 'Di ba? So sana, Boying, nagkaroon ka na ng ganyan, eh. Binigyan ka na ng Diyos ng pagkakataon. Na-bypass ka, tapos may leukemia ka. Ngayon malakas ka, nasa posisyon ka. Gamitin mo sa tama. Na ikaw ay may pakipakinabang. Kasi aanhin mo pa pera. Sooner or later, you will go. We just don't know. But it's for sure. Yang sakit na yan, that is not, hindi yan biro. Hindi ko sinasabi na ginugusto ko mangyari. Ang pinupunto ko dito lang, sana, tumingid ka na ng malayo. Ang buhay natin sa Pilipinas is not forever. Yung susunod na buhay, yun ang forever. Gawin mo na ng tama. Binigyan ka ng pagkakataon. Di ba? Malaking bagay kasi, ako hindi ko maintindihan yung mga ganitong tao na ang dami mo ng pera. Your family is so powerful. May cancer ka. Na-bypass ka. Hindi mo naman kailangan ng pera. Ba't hindi ka nalang magpahinga? Spend time with your family. Spend time with your loved ones. Spend time with God. Be prepared on your next, on your future. Be prepared on the next chapter of your life. Buti kung medyo mahirap ka, kailangan mo pa rin kumain. Gumawa ka ng paraan para makabili ka ng gamot. Hindi. Hindi mo kailangan yun. I'm sure. Hindi mo kailangan yun. Even to the second, third, fourth degree, I'm sure meron kayong pera. Enjoy life. Enjoy your family. Enjoy bonding with them. Ako, nasasabi ko lang to kasi nanghihinayang ako sa mga ganitong mga sitwasyon ng kanilang na they don't need to work. 'Di ba? Ngayon magtatrabaho ka tapos magiging kasangkapan ka pa ng harassment. What are you doing with your life? 'Di ba? Alam mo, ang buhay ng tao nasa desisyon lang 'yan. So it's up to you. You chose that life. Yung future, yung next life mo, that's your choice kung saan ka pupunta. Next po tayo. Isa pa to si Gibo. Sabi ni Gibo, economy will suffer if military coup prevails. Chodoro, sabi niya. Ang sabi naman ni Kiko, simple lang yan, Gibo, Chodoro. Kung ayaw nyo ng kudeta, di wag kayo magnakaw. Exactly. Hindi naman bobo yung mga militar natin. Kaya magkukuyan dahil talagang binabastos nyo na ang konstitusyon. Dahil talagang talamak na ang pagnanakaw. Mauubos ang pera ng Pilipinas. Baka pati apo ko at apo ko sa tuod, may utang na. Utang kayo ng utang. Di ba? May nababalita pa ng ghost project sa'yo di ba? Sa militar. Ako nagtatanong lang, nasa 5 billion daw yun. Yun po ay balita. So, Gibo, totoo ba yun? Tinatanong lang natin. Pero kasi kung malinis ka, hindi ka dapat natatakot sa coup. It's impossible na magkuku kung maayos ang pamamalakad ng gobyerno. It's impossible. Kaya ako naniniwala ako dito sa sinabi ni Kiko, kung hindi kayo magnanakaw, walang coup. So, huwag kayong mag-focus doon sa effect ng ginagawa ninyo. Ang i-focus ninyo, yung ginagawa ninyo. Kasi susunod yung effect nun. Kung kayo ay tunay na nagsisilbi sa Pilipinas,
Walang ganito. Tapos ilalagay mo pa kami sa bingid ng ano, anti-China kayo ng anti-China, 'di ba? Sasabihin niyo pro Duterte, ang mga Duterte pro China. Wag gano'n. Ah, hindi naman tayo kasali sa away ng Amerika at China. So bakit tayo pupunta ron? Okay? So tatandaan lang natin. Sana maipaliwanag ng maayos. Hindi natin alam kung iimbestigahan din 'to. Para sa akin dapat imbestigahan din dahil may lumabas na isyung gano'n, eh. May 5 billion ghost projects daw 'tong mga 'to, 'no? Hindi ko sila hinuhusgahan kung totoo 'yun o hindi. Ang issue ko dito, kailangan imbestigahan din ng ICI 'yun. Hindi porket kaalyado, hindi porket tao, hindi porket tuta, hindi porket, appointed ng presidente, hindi niyo nagagalawin. Hindi. Whether they are guilty or not, dapat imbestigahan. Yan po ang punto natin. So, kami po magbabantay. Titingnan natin kung yung ICI ay tunay na patas. Next po. Ito, bigyan lang natin komentaryo ha. Ang gusto ko kay PBBM, sabi ni Raffy Tulfo, hindi siya naninisi. Ang galing nitong vlogger. Biglang naging tanga nung senador. Hindi ko alam kung talagang tanga siya o nagtatanga-tangahan. Wala na ngang ginawang maayos si Bongbong kung hindi manisi. Ang dami niyang pagkakamali. May inako ba siya? Ang dami niyang pagkakamali. Sinusolusyonan ba niya? Ang solusyon lang nila para siraan ng Duterte. Ikaw naman halata ka naman, Tulfo eh. Isa ka sa tulpong pinakamasama. Ang dami mo ng pera, ang salin mo nasa bilyon. Sip-sip ka pa rin, kain-tai ka rin. Sa bagay. 'Di ba? Pumuposisyon ng Tulfo. Dahil possible na ang magiging pambato ng Malacanang ay si Tulfo. Kailangan niya ang popularity nitong Tulfo. So it's either Erwin or Raffy yan. Para meron siyang pantapat doon sa kung Risa or Torre, yung sa Dilaw. Kasi ako sa tingin ko, hindi talaga maghihiwalay ang pula at dilaw. Talagang magkakainan ng tae yan. Yung sinuka nila, kakainin nila. Kasi pag naghiwalay yan, siguradong sigurado na nga mananalo si Sara, maghihiwalay pa sila. Baka hindi umabot ng 10% ang boto ng mga yan pag naghiwalay. At least pag nagsama sila, baka umabot sila sa 30% ng boto ni BP Sara. But nonetheless, for sure magiging presidente si BP Sara kung hindi papatayin. Or kung hindi dadaanin sa, alam mo na, impeachment, etc. Yung mga ganong klase. Yung harassment. No? Alam naman nila matatalo sila. Kaya lang hindi ko alam itong pagkapagiging sip-sip ni Tulfo. Parang ang dating nito, siyempre may pera dyan eh. Diba? Pag ikaw kumandidato, may susupport dyan. May monetary, ba't ang dami ng pera nito eh. But anyway, hindi ko maintindihan kung bulag to si Tulfo or mahina ang kanyang political knowledge or sadyang nagbubulag-bulagan dahil may political agenda. Ako sa tingin ko yung huli. Kasi hindi rin naman to bobo eh. May agenda to para sumipsip ng ganyan kay Bongbong Marcos. Next po. Mga banateros, gusto kong bigyan ng komentaryo ito ha. Sana stay put lang kayo. Sana mapakinggan nyo po itong sasabihin ko. Ito ay importante rin sa ating pamumuhay. Nagulantang ang online world sa biglaang pagpanaw ng 19-year-old content creator na si Eman Atienza. Nitong linggo lang kasi nag-post pa ito ng life update kasama ang mga kaibigan. Ayon sa police report, suicide ang dahilan ng pagkamatay. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
Unexpected ang pagkamatay ng anak ng TV host na si Kim Atienza at the age of 19. Nasawi si Eman Atienza sa kanilang tahanan sa Los Angeles noong October Galing, oh. 22. Ayon sa LA Galing, no? Galing niya. County Medical Examiner, ang Mahirap mahirap yung ginagawa niya. of death ay suicide. Sa isang Instagram post, hiniling ng Atienza family na sana'y alalahanin si Eman sa kanyang compassion, courage at everyday kindness nung nabubuhay pa siya. Marami daw na Athletic siya, no? Athletic, alam ko. Athletic kasi yung mga tatay nanay niya. tulungan si Eman at kilala siya sa pagbabahagi ng kanyang mental health journey. Si Eman ang bunsong anak ni Kuya Kim na kilala sa kanyang online content tungkol sa art and fashion. Dumaan siya sa batikos online matapos ang kanyang naging post tungkol sa kanyang biro sa pagkakaroon ng isang restaurant bill na nagkakahalagang 100,000 pesos. Itinuring pa siyang nepo baby noon. Kalaunan, ipinaliwanag niyang joke ito at aware daw siya sa privileges ng pagiging anak ng mga magulang na may status sa buhay. Birthday daw noon ng kanyang kaibigan at treat iyon ng isang agency sa kanila. Nung siya naman ay 16, madalas naging laman ng comment section ang tila pagsaway sa kanya ng netizens dahil sa ilang revealing photos nito online, lalo na't anak siya ni Kuya Kim. Pero naging unbothered si Eman. Bunsod ng nepo baby issue, nag-deactivate si Eman ng social media account dahil sa pressure. Just 3 days ago, meron pa itong inilabas na life Mga banateros, ito lang ang komentaryo ko dito. Ako ay nakikiusap sa inyo, mga banateros, banateras. Kung maaaring ako ay mapagbigyan ninyo, mga DDS, siguro back off na po tayo dito sa issue to. Wag na nating kalkalin. Alam mo, ayoko nga sanang itapik ito, kaya lang lumalabas sa social media. Ako po ay naaawa dun sa family, no? Lalong-lalo na doon sa magulang kasi ako rin magulang ako. So nafi-feel ko na pagka ganitong nangyari sa kanilang anak, masakit po 'yan. Let's give them space. Dumadaan po sila sa dalamhati, sa problema. Malamang yan dumadaan sila sa depression. Mahirap po yan. Nauunawaan ako dito ng mga tatay at nanay. Iwan na natin yan. Hindi naman sila kasali sa politika eh. Kung medyo sumausaw siya sa politika or hindi, hindi na po issue. Yumao na po yung tao. Ipagpasa Diyos na natin yan. Hindi naman tayo Diyos eh, para manghusga. Ang sa akin lang, respetuhin na lang natin yung family. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, ayoko nung idinadamay pa yung pamilya dahil talaga yung puso ko dito, medyo iba ang stand ko rito. Yung dinadamay ang family sa mga problemang pangpolitika, di ba? Or kung hindi man politika, sana sa mga kapatiran nating vloggers, wag na naman nating pagkakitaan to. Hayaan na natin sila, bigyan natin sila ng kapayapaan. Marami naman pagkakataon na magkakaroon kayo ng views. Wag na to. Diba? Medyo nga ako, na sabi ko sa inyo, hindi ko nga gusto i-discuss, pero para sa pati sa ating mga kababayan na mahilig sa chismis, kung meron tayong mga sobrang oras, wag na po natin pagchismisan ito. Marami tayong pwedeng pag-usapan over the weekend, kasama nyo family nyo, parating pa yung November 1, kasama nyo, ibigyan na natin. Isakripisyo na natin yung chismis side, isakripisyo na natin yung view side, di ba? Gusto ko lang, parang sa akin, gusto ko lang, dumaan yung bata sa depression eh. Kawawa naman. So, hayaan na natin, di ba? Bahala na po ang Diyos, ang Panginoon sa kanya. And pagdasal na lang natin yung family that they can recover as soon as possible. Di ba? So, wag na nating parang, kasi pagka kinakalkal natin ng kinakalkal pa ito, masasaktan yung mga magulang.
parang tumba na nga sinisipa pa natin. Magkaroon po tayo ng tayo mga Pilipino, alam ko ma marami tayong pinagdadaanan sa ating bansa, no? Pero alam ko naman tayo ay may compassion, tayo'y mapagmahal na tao.